Lang naman po kami, hindi po aalis, opo. O kita niyo nandito pa rin nga kami 2023 na, 2024 na. Tuloy-tuloy tayo B, hindi aalis, di ka iiwan, andito lang. Ikaw lang ang problema. Bakit? Naglilipat ka eh. Busy ka eh. Hindi ka gumigising na maaga, di ka nakikinig. O ano ginagawa mo? Minsan papatipay ka pa o ano-ano, di ba? Mas maganda pa rin to, B. Wag ako, ha? Yung mga pinapakinggan mo kung saan-saan, walang DJ. Dito, meron. O, di ba? Kami nandito lang. Ikaw minsan, ikaw madalas yung nawawala. Wow, sabi. O, ito, magbasa tayo ng mga sagot muna, ha? Ngayong araw na to, ang tanong natin or yung topic natin earlier was, ano yung mga priorities ninyo for 2024? 2024 priorities. Gusto lang namin malaman para syempre makopya namin. Kami na walang direction in life. Ganun. Charot. O, eto, sige, magbasa tayo ng mga sagot. Eto, sabi ni Maricel, sa akin, Sexy Megan, priority ko talaga ngayong 2024 ay ang trabaho para sa pamilya at ang priority ko ay walang iba kundi sila lang dahil para sa kanila naman po ang dahilan daw kung bakit siya nag-work. Pamilya. Ang hirap kaya nun. Syempre kasi minsan, di ba, ang trabaho, uubusin niya yung oras mo. Mawawalan ka ng oras para sa pamilya. Doon minsan kasi nagkakaroon ng problema, 'di ba? So dapat ano lang, dapat yung balance, 'di ba? Balance. So may time ka for work, overtime ka ngayon, tomorrow undertime ka. Parang mali yung turo. 'Di ba? Yung sapat na overtime lang para magkaroon ka pa rin ng oras para sa pamilya mo. Ang daming naka-realize nito ng dahil dun sa pelikula nung MMFF. Ang dami kong nakitang realization na dapat yung pamilya daw ang inuuna. Nanood ka ba? Yung Rewind? Hindi ko pa napanood. Wala. Or pero, any movie from the MMFF? Wala ka pa napapanood? Wala pa. Wala pa ako napapanood. Pero nakikita ko yung mga reaction videos na nakakaiyak nga daw. So yun. Ang daming nakarealize. Ang dami sa inyo nakarealize na dapat pala nagbibigay, naglalaan ng panahon para sa pamilya because at the end of the day, pag nawala lahat sa'yo, pamilya naman ang natitira. So, ang daming, di ba? Ang daming realization. Nakakaloka. Naghintay kayo ng pelikula para ma-realize nyo yon, ha? Na kapag ka sila nawala, wala na talaga. Pagka ina-snap of a finger, wala na sila. Wala na. Hindi na mababalik. Naghintay kayo ng pelikula para ma-realize yan. Well, at least na-realize. O, eto. Sabi ni Rose Ann naman, sa akin, Sexy Megan, priority ko, bukod sa pamilya, ay lahat ng pangailangan ng anak ko, mabigay ko. At mapaayos namin ang aming bahay ngayong taon. Ay, taray. Renovations ng bahay. Ay, alam nyo, dapat talaga i-prioritize nyo yan. Bakit? Kasi ang mahal. Mahal magpagawa ng bahay, di ba? So, dun sa mga nagpapa-renovate ng bahay, go! Kaya nyo yan, guys. Tapos pag housewarming, yun ang tawag nun, di ba? House blessing, wag nyo kaming kalimutang imbitahin. Okay? Ayan. Good luck. Good luck sa mga priority nyong ganyan. O, eto. Sabi naman ni Jenny, sa akin, Sexy Megan, self po. Self ko na po ang priority ko for this year. Sarili ko naman, lagi na lang po kasing sila, sinimulan ko na po sa pagpaparebond at pagpapalagay ng pilik. Tama naman. At least, sa'yo napunta yung 13th month pay mo. Yan. Ginastos mo sa sarili mo. 'Di ba? Pag sa sarili mo naman ginagastos yung mga ganyang bagay, hindi ka lugi. Syempre, it's for yourself. O, ito. Sabi ni Danny, ito, para sa akin, Sexy Megan, work-life balance tayo ngayong 2024. Maswerte tayo na hindi tayo tumago sa pader last year. Kaya ngayong taon, i-make sure ko na makakapagpahinga naman ako pag kailangan na. Oh, tama. Work-life balance, B. O, ito, sabi ni Mark, getting married po this year, Sexy Megan. So, matinding pag-iipon ang priority ko ngayong taon. Ay, good luck, B. And syempre ha, dun sa mga, kunwari, katulad nitong si Mark na magpapakasal, bukod sa kasal na pinag-iipunan, dapat yung pagkatapos ng kasal, pag-iipunan mo din. Kasi syempre, pag magkasama na kayo, naubos na lahat ng pera nyo, anong kakainin nyo magkasama kayo, di ba? So, ano yan? Hindi yan natatapos lang na nag-ipon kayo for the kasal. Tuloy-tuloy na yan, B. O, eto, last na sabi ni Alex, as a graduating student, priority for 2024, ang itodo ang pag-aaral. Huling taon, kaya bawal na ang petiks-petiks. Uy, good luck. Sana makagraduate ka, walang delay. Wow. Ikaw, Ganda Wanda, anong priority mo ngayong taon? Hindi na ako lalayo. Sarili ko.
Ay, parang Oo. ano din. Kasi iba ang dating ng mga bagay sa akin kapag inuuna ko ang sarili ko. Ay, paano? May mga pa ganon. Paanong iba ang dating ng mga bagay pag inuuna ang sarili? Alam mo, Sexy Megan, noon, ano na ako ngayon cold introvert person. Cold, introvert, unbothered, bala ka dyan, wala kang pake, gano'n. Oo, gano'n. Kasi nung mga nakaraang taon, sabi ko, sige, magiging mapagbigay ako, unahin ko lahat ng ibang ibang tao. Oh. Tapos, yung kanila pala, ang New Year's resolution nila, ngayon, ay nung mga nakaraang taon, unahin ang sarili. Diba? Oo. So, parang wala kayong utang na loob. Inuna ko kayo, tapos kayo, ang priority nyo sarili nyo. Hiyang-hiya naman daw, diba? Oo. So, para walang sumbatan. Sarili ko na lang. Bala kayo dyan, diba? O, tama naman yun. Hindi, joke lang. Ito talaga yung Hindi, walang joke dito, B. Okay, sige. Sige, yun na lang. Ikaw na mag-decide para sa akin. Hindi, ano na lang. Sige, para fair. Reciprocating the energy. Ayun. Pag inuna mo ako, sige, unahin kita. Pero kapag hindi, wala. Wala kang makuha sa akin. Oo. Diba, ganun talaga dapat natututo ka na kung sino lang yung mabait sa'yo. Sa kanila ka lang Doon mabait. ka lang mabait. Totoo. Diba? Huwag kayong ang plastic nung hindi maging mabait ka sa ibang tao. Oo, Sa lahat. Totoo. Hindi. Ano yan? Ikaw yan, character mo yan. Bakit? Papatayuan niyo ba ako ng rebulto bukas? Oo. Diba? Kung mabait kayo that way, mabait kayo sa lahat ng tao, kayo na yon. Huwag nyo kaming idamay. Totoo. Oy, tsaka iba daw yung mabait sa mabuti. Ha? Oo, iba pa Sige, daw ang explain. mabait. Hindi ko lang alam kung nagkamali akong definition, pero ang mabuti daw ay mabuti. Hindi alam. Hindi prepared. What is Nag-share. about? Okay, yan ang inyong assignment. Ano yung difference ng mabuti sa mabait? Hindi, may difference talaga. Yung isang definition ay mabuti ka talaga. Character mo talaga yun. Yung Parang ikaw isang, as a person, mabuti kang tao. Oo. Yung isa naman ay maganda ang character niya dahil hindi siya gumagawa ng masama. Gets? Yung isa, sobra-sobra. Okay. Ganon. So, ano yung sobra-sobra? Yung Hindi ko alam mabuti? O, diba? Hindi mo rin masabi dun sa word Pero, Oo. ayun. Iba daw talaga ang mabait sa mabuti. Sige, isipin natin Isipin hanggang natin. bukas. Feeling ko di ako makatulog. Kasi sabi ni Ganda magkaiba daw yung mabuti at Magkaiba mabait. daw, oo. Oh, Pero ayan. wala naman ako doon. Masama ugali ko Oo, wala ka sa dalawa. Wala, kaya di ko alam. Oo. As a person na uunahin ang sarili niya ngayong taon. Yes. Kahit ako. Oo. Self-care, work-life balance, ganun. Because minsan ka lang naman dadaan sa mundong ito. So at least, True. bigyan mo ng oras din yung sarili mo. Hindi pwedeng laging ibang tao. Because at the Yes. end of the day, hindi naman nila buhay yung buhay mo. So pag True. hindi ka masaya, diba, alis ka dyan. Galaw ka, B. Ganun tayo ngayong 2024. Yes. Kaligayahan natin ang ating unahin. Unahin. Ganun. Ay, nako, tama na yan. And speaking of kaligayahan, magpapaligaya sa inyo, gagawin lahat-lahat ni Ganda Wanda ang mapaligaya kayo. Yes, Kahit sinabi niyang sarili niya yung uunahin niya. Pero syempre wala siyang choice kasi trabaho niya yun eh. True. Alas 9 hanggang tanghali po siya na po ang inyong makakasama. Ako naman, babalik ulit bukas. Gising po kayo ng maaga para alas 6 pa lang. Buisit ka na, ganun. Alas 6 hanggang alas 9 ang inyong pong ka-sexy time na si Sexy Mega ng Rio kasama. Don't forget, paki-follow lahat ng mga social media accounts para updated kayo sa lahat ng ganap namin. Ganun. And I will see you guys again tomorrow sa stasyong nakakayang, nakaka-fresh pa rin ngayong 2024. 101.1. Yes! The best! Good morning!